Dahil nga sa hindi naman buong Marawi City yung naging ground zero area. Kaya ayan, minarapat ko na videohan yung aking nadadaanan from ground zero all the way to Marawi City Public Transport Terminal, kung saan ako sasakay ng van papuntang dapat Davao City, pero ang available na van na lang na naabotan ko ay ang papuntang Cotabato City, which is blessing in disguise. Kasi yung Cotabato City ay wala ko naman talaga dapat kasali sa aking itinerary. Pero yun, napuntahan ko ng hindi oras dahil sa wala nang available na van papuntang Davao. So ito yung Agos Bridge. So dito yung parang boundary ng Ground Zero papuntang Marawi City proper area, like mga MSU, mga ganong lugar kung saan hindi naman talaga nasira or inabot ng gera, hindi na kuha ng mga ISIS multi-militants. So ilang mga gala, bali papakita ko lang sa iyo yung lugar, kung anong itsura, kung anong forma ng mga gusali nila, yung mga tao. So dito sa Marawi pala, kapag bago kayo dito at hindi kayo sanay na makita ng mga taong nakahijab, lahat ang mga babae. So ito yung lugar na napaka-opposite na. So yun, maaaring nagmamadali yun si madam kaya hindi nakahijab. Ang Marawi City is very opposite siya sa mga lugar natin sa Pilipinas, lalo sa Luzon and Visayas area. Kasi hindi naman talaga masyadong maraming Muslim community sa lugar. So dito sa Mindanao, Marawi na yung, kaya tinawag siya na Islamic City of Marawi, kasi yun, dito ngayon pinakamaraming Islam or Muslim. Tsaka ang tribe dito is more on mga Maranao. Bilang lang daw talaga ang mga Maguindanao at Tausug, according sa aking nakakausap ng mga taga rito, na mga locals, na mga Maranao. Tapos ang Marawi City, hindi siya gamit ang salitang Bisaya o Cebuano dito sa lugar. Kasi Tagalog yun talaga yung salita ng mga tao dito. Tsaka ang Marawi City ay hindi siya pang Muslim lang talaga, like may mga din dito, may mga Kristiyano din na mga nagpupuntahan, pero yun na nga, mga estudyante kadalasan. Hindi ko alam kung sino-sino pa ba ang mga Kristiyano na nagpupunta dito, kung ano ang kanilang pakay or sadya, kung maliban sa mga estudyante ay kung meron pa bang mga naninegosyo dito mga Kristiyano, kung meron ba ditong mga naninirahan ng mga Bisaya, Bisaya. Actually hindi naman talaga Kristiyano, kasi hindi naman lahat ng Bisaya ay Kristiyano. Ayun, bali yan yung mga itsura ng gusali nila. May mga hotel, pero yung mga hotel dito mahal, 2,500 yung pinakamura. Kaya hindi ko talaga naisipan na mag-overnight dito. Akala ko mayroong at least 1,000 lang sana, kasi wala 2,500. So para sa solo backpacker lang naman, ako lang naman mag-isa, so hindi siya practical sa akin. Tapos yan, ang laki pala ng Marawi City. Hindi siya kayang ikotin ng isang araw lang o i-vlog. So dahil dyan, babalikan ko to. Cotabato City tsaka Marawi City, yan yung mga lugar na dapat kong balikan, kasi yun na nga, sa Marawi City ang napasyalan ko lang ay ang ground zero area, kung saan yun naman talaga ang pinaka-highlight ng syudad nila. Yun ang pinaka parang tourist spots ngayon, pinaka-mainit na tourist spots. Ano tawag dyan? Pinaka-mainit. Basta yung pinaka-hottest famous destination kapag pumunta ka ng Lanao. So dapat pupunta ka na ng Marawi City sa may ground zero area, kasi nga parang babaliktana mo lang yung mga kaganapan, yung lugar kahit paano makikita mo kung saan yan naganap yung bakbakan na nagkitil nga ng maraming buhay, maraming sibilyan, mga sundalo, tsaka yan, mga ISIS multi-militants. So nagtatanong ako, kumbaga nagtataka na bakit sa dinami-daming mga state university sa buong Mindanao, bakit dito pa talaga
Surigao, taga Caraga region pala, taga Caraga region, taga Bukidnon, mga taga Davao region na mag-aaral sa Marawi na napakalayo, tsaka Muslim area, diba? So siyempre pag Muslim area kasi, di ba, parang iniisip talaga, parang ano siya, stigma ba tawag dyan mga kagala, stigma or stereotyping, or diba, stereotyping or stigma, tama ba? Stigma, no, pinaka magandang term siguro yata dyan na gamitin, na kapag ka sinabing Muslim agad parang nililink ng mga tao yung terrorist acts, mga ganun, no, without knowing na parang ano ba, parang hindi na rin nila naiisip na ang pagiging to, hindi naman lahat ng terrorist ay Muslim, na may mga ibang ano din, ibang tribo. Anyway, so yun na nga, bali nakausap ko yung mama, yung mga taga rito, taga Marawi. So far, okay naman, no? Walang nararamdaman na, not first, syempre pinapakiramdaman ko yung lugar. Pero kung paano tatango sa akin yung mga tricycle driver, example, syempre ako yung naglalakad, nagbablog ako sa kalye. Tapos parang aalokin nila ako, sir, sa terminal, emission, saan? Sakay kasi, parang sabi ko, ay hindi lang. So yan, ganun na sila, smile lang din, tapos parang ganun, okay, okay sign, ganun, thumbs up, okay, parang ganun na, tapos smile, no? So parang, walang mafe-feel at first, nung nasa van pa lang ako from Iligan, parang medyo nag-iisip ako na ano kayang ma-achieve ko dito sa lugar, like, ano kayang gagawin kong no, parang, postura, no, kasi alam niya naman ako, sa hindi nakakaalam na, since hindi niya pa ako nakita personal, medyo may pagka, yung sabi nila parang kung ang first impression ng mga tao sa akin ay parang mayabang, sarcastic, parang ganun. Yung galaw, yung arrive, yung datingan, pag yung dating ko, yung parang basta iba, no. Hindi ako yung parang naiilang yung iba, takot mag-approach baka kasi mukha akong suplado o yung mga ganun, di ba? Suplado o ano man, hindi naman siguro parang ganun siguro yung outlooks, no. Ganun siguro yung aking facial reaction or itsura. At saka ramdam niyo rin naman kung paano ako magsalita, di ba, sa aking vlog, tsaka kung paano ako makipag-usap sa comment section. So may pagka-sarcastic na sarcasm na iwan, no, pero it doesn't mean na ako'y masamang tao. So yun, since Marawi City, so yun na nga, mga Muslim area, kumbaga hindi naman ako takot na baka magkaroon ng kaaway or baka may mangyaring masama sa akin, kundi ang sa akin ayoko maka-offend. Alam niyo yun, kasi knowing na ang Marawi City is Islamic City of Marawi, like iba yung kanyang tag, di ba, pangalan, Islamic City. So mga Islam karamihan dito ng mga tao naninirahan, mga Muslim. So yung mga Muslim kasi may mga yan sila, may mga parang hindi kagaya sa atin ng mga Kristiyano or mga Bisaya na parang wala lang, di ba? So sa kanila ingat na kumbaga parang iniisip ko na paano ako maging hindi taklis magsalita, yung parang normal lang yung aking tono, paano ko kaya to itotone down yung aking boses na medyo tawag nito parang provocative. Hindi naman ako nagpo-provoke na magsalita, kumbaga parang siya, parang may pagka yun nga, sarcastic, na may pagka-sarcasm, pero hindi yun totoo, hindi yun ha. Siguro kayo parang nakikinig kayo sa akin na parang medyo sarcastic niya, no? Parang mayabang ganun, pero hindi totoo yun, siguro sa boses. Oo, pero taliwas yan sa aking hitsura, parang ganun. Tas ngayon, paano ba to? Basta naisip ko lang kung paano ko itotone down yung aking boses, no, na maaring hindi nila ako makita na mayabang to, ganun, di ba? Or ma-offend sila man lang. So paano ako, kumbaga kailangan kong pag-isipan yung mga bibitawang salita, yung mga haba ako nakikipag-usap sa mga locals dito, kasi baka sila ay ma-offend, parang ganun. Pero syempre, walk by faith man tayo mahagala. Maaring mali-mali man yung mga sinasabi mo, mga gamit mo mga salita, mga pinipiling mga bigkasing salita, pero wala magagawa, di ba? Yan na nga, parang you can never go wrong kapag ikaw naman din talaga ay meron kang meron kang katapatan sa iyong puso, na wala kang intensyon na masama, parang ganun. Tsaka mararamdaman ng mga tao yan, na ikaw ay walang intensyon na mang-offend, parang ganun. Maaring ma-offend sila, pero siguro papatawarin ka lang nila kasi bago ka lang sa lugar, first time mo, di ba? Hindi mo alam yung kanilang kultura. Kaya nga medyo medyo tone down lang kundi, pero wala lang, ganun lang, normal. So hanggang sa pagkaupo ko dito sa terminal ng van, sayang nga lang hindi ko na record yung usapan namin ni Mamang Maranao, no, ni Kuya Maranao, yun na siya, nagtatrabaho siya sa Shoutout, no. I don't know kung makakapanood ka nito,
nagtatrabaho siya sa government employee. So yun ang napag-usapan namin from national to provincial hanggang sa down to barangays, mga ganun ng mga politics. Tapos sa culture nung paniniwalang Islam, na ang ganda ng usapan namin kasi walang imposing of parang parang sharing of kami in opinion in ideas, although sa kanya is parang syempre Muslim Maranao, no, so parang turo ng Quran ganun yung mga ayan turo, mga beliefs turo or mga ang tawag dyan basta yung mga values. Sinasabi niya sa akin na yun na napag-usapan namin, tapos ako naman hawak ko naman ang pagiging irehis. Pagiging irehis na hawak ko lang na tao lang ako na Pilipino na walang simbahan ganun, no, parang irehis nga, no, so hindi ako kasapi sa kahit anumang sikta. So yun lang, nakakatuwa lang, ang dami kong natututunan kay kuyang government employee na isang Maranao. Nakakatuwa kasi napaka-healthy nung conversation namin. In fact, ang dami kong natututunan sa kanya while waiting sa ibang kasamahang pasahero na sumakay para makalarga. So, yun. At ito palang driver, kasi may nagsabi sa akin no, na wag ko daw sabihin na, I mean, wag daw ako magpahalata na hindi taga Marawi or hindi ako, na ako'y dayo kasi ako daw ay tatagain sa pamasahe. Pero alam niyo ba ang ginawa nito yung kuyang driver na to sa akin pagkababa ko? Ako lang daw ang bahala magbayad. Ayaw niyang tawag nito. Ayaw niyang magpresyo. Ikaw nang bahala. So, ini-estimate ko yung lugar, parang may kalayuan yun eh. Pansin niyo, di ba? Malayo yun. So, sabi ko, siguro 20, 30, 50 sapat na. Parang ganun, 50. Sabi ko, 20. Siya, okay lang, 20. Ako, sige. Hindi, 50 na. Sabi niya, oh, sige, sige, salamat, marami. Sabi ko, parang hindi niya deserve ang 50. Sabi ko, sige, 100 pesos na. Actually, habang nagbiyahe kami papunta dito sa may terminal na to, ay nag-uusap kami palagi, nagkikwentuhan. Tapos, ayun, nakakatuwa si kuyang driver kasi hindi siya marunong magtagalog at hirap din siyang magbisaya. Basta hirap siya sa dalawang lingwahe na Tagalog tsaka Bisaya. So, yun. Pero talagang talagang nakikipag-usap siya sa akin. Tapos yun, ah ayun lang, parehas kami nahihirapan pero nagkakaintindihan, like ayun, nag-a-adjust, no? Talagang ginagalingan namin yung aming aming abilidad na iintindihin yung mga sinasabi namin. Yun lang, read my lips na lang kami dito sa ganap na to na mayroon siyang mga sinasabi kasi Maranao talaga si kuya na yung parang native Maranao talaga siya na hindi siya yata nakapunta pa ng Visayas area or I mean yung mga Bisaya na mga tao kaya hindi siya familiar sa mga salita ko na Bisaya at saka lalo na rin sa Tagalog ganun din. So nung tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya familiar sa Tagalog, hindi ba siya nagpupunta sa Maynila, sabi niya hindi rin. Oo nga pala, ang Marawi City ay wala palang para siyang dry country na area. Dry country means walang alak, walang mga beer house dito. Kaya sabi ng mamang nagtatrabaho sa gobyerno, national and provincial. So, taga Quezon City yun siya. Tapos, inilipat siya ngayon dito sa Marawi kung saan pabor din sa kanya kasi lupang sinilangan. Talagang hometown niya. Hometown advantage. Parang ganun. So, sabi niya, kaya daw mas gugustuhin ng mga magulang ng mga estudyante na dito mag-aral sa Marawi City kasi tiyak at sigurado, sureball na makapag-graduate talaga. Kasi ang lugar na Marawi ay walang bahay aliwan, walang mga alak is life. Pupunta ng Iligan, pwede rin pero may kalayuan. Tsaka hindi naman nabiyahe doon kapag kagabi. So walang namamasada. So araw lang. So yun lang no. So nakakatuwa experience ko sa Marawi. Nakalibre ako. I mean, tinuro ako nung una kong sinakyan na walang bayad pero sabi ko hindi po babayad. Parang hindi naman sila tumanggap ng bayad pero ayan, nagpagasolina na lang kami kahit paano no. Kasi nakakahiya, sobrang nakakahiya. Pero siyempre mabait sila no. Yung kabaitan kasi minsan ng tao kapag ito turn down mo yan, parang pwedeng ma-offend sila no. Kaya tinanggap ko na rin. Bilang siguro hindi ko alam. Basta ang bait nila. Tapos yan si Kuya driver, hindi siya nanghingi sa akin ng presyo talaga. Nagbigay.
kundi ako na lang yung nagbigay. So 100 pesos, sobrang laking tuwa niya. So masaya ko din kahit paano, no, na naging okay yung biyahe ko dito. At saka syempre babalik ulit ako dito.